So ayan, welcome back sa ating channel mga katek, no? So meron tayong tanggap ngayon isang Switch TV 32 Smart LED TV na to. Ayan, so ito yung kanyang model, tapos ito yung kanyang problema. Ayan. So, meron siyang glitching, tapos meron siyang slow motion, at meron po siyang bar lines. Ayan, Ayan. So ito yung kanyang problema. And katagalan, mawawala na yung kanyang picture kasi magpo-protect na po yung kanyang DC-DC, no? So, pansin nyo, makita nyo ba yung problema niya? Ayan, nag-glitch po siya. Ayan. Ayun. So, buksan natin. So, ayan, nabuksan na po natin mga paps, no? So, ito po yung kanyang loob, oh. Ito yung kanyang mainboard. Ayan. Tapos, meron siyang single LVDS. Then, source code. Ito yung kanyang Ticon or nagsisilbing top board niya. Ayan. Top board pala kasi yung kanyang timing code doon dito sa may mainboard, kasama na sa may mainboard natin, no? So, dito, ito naman, meron naman siyang mga clock at saka swapping voltage. So, kung hindi niya makapisado to kasi wala po siya nakalagay na wala po siya nakalagay na label dyan, yung kanyang clock at saka LC1, LC2. Then, kompleto po yung kanyang supply. So, ito po yung kanyang LC1, LC2. Ito yung kanyang LC1, LC2. Ito yung kanyang LC1. Ayan. Then, ito naman yung kanyang LC2. Ayan. Then, yung kanyang HC1 or clock. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 is TBP. Same dito sa may kabilang side. Ito naman yung kanyang LC1 dito sa may kabilang side. LC2, tapos so on and so forth, HC1, HC8, and then is TBP. Kita nyo ba? Ayan. So, ito yung kanyang LC1 dito sa may kabilang side. So, ang gagawin natin nito, kasi hindi natin alam kung saan banda yung may problema, kasi hindi pwede mag-isolate kasi isang LVDS cable lang, hindi po siya dual flex na nagsiseparate sa may left and right side ng ating panel kasi 32 inches nga siya. So, gagawin natin ito is trial and error tayo. Dito tayo magsisimula. Unahin natin yung kanyang LC1, LC2, tatanggalin natin. Kasi kung makikita nyo dito, para meron siyang glitching. Sumasabay po siya sa pagbabago ng ating voltahe ng ating LC1, LC2. Yan. Yan, oh. Ito mo yung kanyang glitch, tapos merong bar lines na sumasabay. So, unahan natin dito yung kanyang sa side na to, i-remove lang natin yung kanyang resistor. No more, hindi na po kailangan natin mag-cutting kasi meron naman siyang connecting resistor dito. Ito lang yung resistor na tanggalin natin. Pwede na natin ma-isolate yung right side ng ating panel. So, kung dito nag-normal, yun pa rin yung problema, balik natin, try naman natin sa may kabilang side. Kasi unahin natin yung kanyang flux, swapping voltage kasi parang yun yung may problema eh. Ayan, so unahin natin dito sa may right side natin, no? So, balik tayo mamaya. Ayan, so dito mga boss, continue tayo, no? So ito, tinanggal po natin yung connecting resistor ng ating LC1, LC2 or swapping voltage. So ito yung papasok sa may source code natin. Ayan, ito naman yung kanyang source niya. So ginawa natin is tinanggal po natin yung dalawang resistor na to. Dinikit lang po natin din sa may unahan para hindi siya mawala, no? Baka sakaling magagamitin pa natin to in future repair natin. So, tinira natin yung kanyang mga clock, yung HC1 to HC8, then is TBP. Yung tinanggal natin is yung kanyang LC1, LC2 lang, itong dalawang resistor na to, para ma-check natin kung dito ba talaga yung problema, kung mag-normal ba yung screen natin kapag na-power on na natin, matapos natin matanggal yung kanyang connecting resistor ng ating swapping voltage or LC1, LC2. So, check na natin para makita natin yung kanyang problema. So, kita nyo ba? Toto ko ulit. Yan yung remove natin. Excuse me, may ubo tayo eh. Yan. Papawalan ko lang. Excuse me. So, mapansin natin dito. So, wala pong glitching. Nawala yung kanyang glitch.
Tapos lang po na balik tayo kapag tapos yung kanyang ano tawag doon? Yung parang demo niya para may makita yung signal. So far nawala na po yung kanyang glitching at saka bar lines no, na sumasabay sa may ano natin logo dito, may picture natin. So wait lang, balik tayo mamaya pag lumabas yung kanyang tawag yun, yung parang yung display niya parang mga places. Inom muna tayo ng tubig. So ito, continue tayo mga paps, no? So tingnan, ito yung lumabas na yung kanya, ano, ang tawag, demo display ata to. Kaya nalabas yung mga itong demo display kapag wala tayong sinasaksak na source, no? So naka-EV siya kanina, ngayon naka-demo na siya. So yung mga lugar yun naka-display ito, mga magandang lugar. So makita nyo naman, wala na po siyang bar lines. Yun na, makinis na po yung kanyang screen, di ba? Wala na po siyang glitching na may sumasabay na bar lines. Smooth na po yung kanyang display. So, ayun o. Ayun. So nawala na, wala na po yung kanyang bar lines na sumasabay sa kanyang display, no? So meron siyang blitzing doon sa kanyang parang tawag doon yung ilaw niya magto-drop, parang magkaroon siya ng slow motion tapos magi-glitch, then sabay bar lines, then balik normal, then glitch na naman, then bar lines. So ngayon matapos natin ma-remove yung LCD2 bandang right side, okay na siya. Nawala na po yung kanyang glitching. So, observe natin ng mga ilang oras siguro bago natin isara para masiguro natin yung gawa natin. No? So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. And maraming salamat sa mga nanonood. No? May God be with us always. This is your service one, Tech. See you in our next video. Bye-bye.